ng pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Nasa 31 linggo na po tayo sa karaniwang panahon. Isama po natin ang ating mga daladalang kahilingan. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ating aminin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Anak
Sa kanan ng Ama, maawa ka sa Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang o Yesu Kristo, ang katasan, kasama ng Espiritu Santo. Sa dakilaan ng Diyos Ama, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob na iyong ibinibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mo ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa paraang iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias. Sinasabi ng makapangyarihang Panginoon, ako isang haring dakila at kinatakutan ng lahat ng bansa. At ngayon, mga saserdote, narito ang utos ko sa inyo. Parangalan ninyo ang aking pangalan sa pamamagitan ng inyong mga gawa. Sabi ng makapangyarihang Panginoon, pag hindi nyo pinakinggan ang sinabi ko, kayo'y aking susumpain. Subalit lumihis kayo sa daang matuwid. Kayong mga saserdote, dahil sa inyong turo, marami ang nabulid sa kasamaan. Sumira kayo sa ating tipan. Sabi ng makapangyarihang Panginoon, kaya hahayaan kong kamuhian kayo ng mga Israelita sapagkat hindi nyo sinunod ang aking bilin at hindi pantay-pantay ang inyong pagtuturo. Hindi ba iisa ang ating Ama at ito'y ang iisang Diyos na lumalang sa atin? Kung gayoy, bakit sumisira tayo sa pangako sa isa't isa at bakit winawalang kabuluhan natin ang kasunduan ng Diyos at ng ating mga magulang? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O Panginoon ko, ang pagmamataas, tinilakdan ko na at iniwang ganap.
ang mga gawain na magpapatanyag, iniwan ko na rin, di ko na hinangad. Mapayapa ako at nasisihan, tulad niyong sanggol sa bisig ni inay. Sa iyong kapayapaan, O Diyos, ako'y nalagaan. Kaya mo lang ngayon, ikaw o Israel, sa iyong Panginoon, magtiwalang tambing. Sa iyong kapayapaan, O Diyos, ako'y nalagaan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica, mga kapatid, naging magiliw kami sa iyo tulad ng isang mapagkanilangang ina sa kanyang mga anak. Dahil sa laki ng aming pagmamahal sa iyo, itinalaga namin ang aming sarili sa pangaral sa inyo ng mabuting balita. Hindi lamang yan, pati na ang aming buhay ay handog namin kung kinakailangan. Lubusan na kayong napamahal sa amin. Tiyak na natatandaan pa ninyo, mga kapatid, kung paano kami gumawa at nagpagal araw-gabi para hindi kami maging pasanin ni Numan, samantalang ipinahayag namin sa inyo ang mabuting balita. Ito pa ang lagi naming pagpapasalamat sa Diyos nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita. Tinanggap ninyo ito bilang tunay na salita ng Diyos at hindi ng tao. Ano pat ang bisa nito ay nakikita sa buhay ninyong mga sumasampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga iskriba at ang mga pariseyo, ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises, kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos, ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapapasan sa mga tao, ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila ay ang mga upuang pandangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila ay pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid.
At huwag ninyong tawagin Ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong Ama, ang Amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po'y magsiupo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Maligayang pagdating sa pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. 2 puntos ang nais ko pong pagnilayan natin sa linggong ito. Una, ang kataasan ng loob na atin pong natunghayan sa ating ebanghelyo ngayon. Sabi ng ating Panginoon, ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Ano ang layunin ni Pope Francis ng ating kasalukuyang Santo Papa? Bakit inilunsad ang synodality na ito? Na kung saan ay ang mga obispo sa iba't ibang bansa ay tinipon para pag-usapan ang synodality na ito. Ang malaking problema sa simbahan ay ang tinatawag na clericalism. Yung halimbawa ay nagsasuggest kayo, sasabihin ay ako ang kura paroko dito. Kaya'y gusto niyong kausapin ng obispo, ako ang obispo dito at ako ang masusunod. O kaya'y sasabihin, ako ang paring na-assign dito, ako ang inatasan na head ng committee na ito, kung ano ang aking gawin, kung ano ang aking sabihin, yun ang dapat gawin. Clericalismo. Kahit sa laiko, mayroon din po itong tinatawag na clericalismo. Halimbawa, ako ang presidente ng pastoral at kahit ano ang iutos ko sa inyo, dapat ay sundin ninyo. O kaya naman sasabihin ng isang laiko, ako lang yata ang nakakalapit sa ating parish priest. Ako lang ang nakakalapit sa pari. Kaya dapat kayo'y magpalakas sa akin. A kind of clericalism na gustong sugpuin ng ating kasalukuyang Santo Papa. Sa halip na gamitin ang tinatawag na ex cathedra, ito yung katedra, yung upuan ng mga obispo. Kung kayo ay papasok sa katedral na kung saan ay natatanging upuan ng obispo, mga obispo lamang po ang nakakaupo. Pag ginamit ang tinatawag na argumento ex cathedra, kailangan yung sumunod. Sa halip na ito ang gamitin, bakit hindi gamitin ang consultation? At ito ang binibigyan ng diin ni Papa Francisco. Dahil magkakasama tayong naglalakbay patungo sa buhay na walang hanggan. Bakit kailangan ng tinatawag na self-entitlement? Bakit kailangan gamitin ang posisyon? Samantalang lahat tayo ay ninanais ng Diyos na magsama-sama sa buhay na walang hanggan na ating pinaghahandaan sa lupang ito. At pagkatapos ibibehind natin ang mga tao na dapat kasama natin. Clericalismo. Hindi lamang po ito sa otoridad ng simbahan, kung hindi maging sa laiko, ginagamit po ito. Kaya ito ang napakalaking problema na nakikita sa simbahan.
kung bakit ang iba ay ayaw nang magsimba o kaya'y naghahanap ng ibang sekta dahil nararanasan nila minsan ang ganitong pag-uugali. Kataasan ng loob. At ang kataasan ng loob, nandoon po yung self-entitlement. Ano ho? At ito sana ang pagsumikapan natin na matanggal. Sabi nga po ng isang pari na nagbigay po sa amin ng talk, sabi niya, ang kanyang namimiss noong siya'y laiko pa lamang, lalong-lalo na noong siya'y seminarista pa lamang, dahil siya ay tinatawag na po ngayong Reverend Father, hindi na po natatawag na brother. Ano po? Iba kasi ang dating pag tinatawag kang kapatid kaysa doon sa titulo mo na dala-dala mo. Ang posisyon na nakakabit ng titulo na iyon, kadalasan ang nagiging dahilan para maging abusive ang isang nasa kapangyarihan, ang nasa isang otoridad. Kaya nung sabihin niya, namimiss ko na yung tawagin akong brother. Subalit hindi na yun mangyayari dahil Reverend Father na ako. Ito rin po yung sinasabi ni San Agustin, tungkol dito po sa abuse ng power, nang sabihin niyang, for you, I am your bishop, but with you, I am your brother. Uulitin ko po, para sa iyo, ako ang iyong obispo. Dahil ito ang ministerial power na ibinigay sa akin, sa aking ordinasyon. Subalit huwag mong kalilimutan na kasama kita. With you, I am your brother. At sama-sama tayong maglalakbay para marating natin ang buhay na walang hanggan. Kung paiiralin ang kataasan ng loob, walang mangyayari sa pagiging Kristiyano ng isang taong sumusunod sa ating Panginoon. Kapakumbabaan ang ninanais ng ating Panginoon. Ikalawa, alam niyo po, ang makakataas lang sa atin ay ang tunay na paglilingkod, service, diakonia. Yung tunay na serbisyo, tamang-tama po ay katatapos lamang po ng barangay election. Alam kong nakapakinig kayo ng maraming mga pangako na ganito ang gagawin, ganito ang gagawin. Ako'y natawa noong ako'y nag-open ng social media. Ang sabi doon sa post ay, ngayong ikaw ay nakaluklok na, sana tanggalin mo yung mga maldita sa barangay hall at palitan mo ng tamang maglilingkod at tapat na serbisyo na maiaalay sa nasasakupan mo. Yung para bagang akala mo kung sino na parang tagapagmana ni Kapitan. Imbis na entertain ang nangangailangan ng tulong, pagpunta, pagpasok sa barangay hall, akala mo kung sino. Tunay na paglilingkod ang ninanais ng ating Panginoon. At ito lang po ang makapagdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Sa dalawang ito na ating pinagninilayan ngayon, naway maisa puso at maisa isip natin at lalong-lalo ng maisa buhay. Nang sa ganon, maibigay sa atin ng ating Panginoon ang nararapat para sa atin bilang mga tagasunod ng ating Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli,
umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. doon magmumula at paririto at huhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang mga pagbasa ngayon ay paalala sa ating mga pinunong maging mapagpakumbaba at tapat sa kanilang mga tungkulin. Manalangin tayo para sa kanila upang sila'y tumupad sa mga inaasahan ng Diyos at ng bayan para sa kanila. Sa bawat kahilingan ang atin pong itutugon, Panginoong Hesus, dinggin mo kami. Panginoong Hesus, dinggin mo kami. Para sa buong pamayanan ng mga binyagan, nawa patuloy tayong mamuhay bilang mga tunay na Kristiyano, kahit na ilan sa mga pinuno'y nagpapabaya sa kanilang asal. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa Francisco at ibang pinuno ng simbahan, nawa patuloy silang maging inspirasyon sa lahat ng sumasampalataya sa pamamagitan ng kanilang turo at mabuting halimbawa. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, dinggin mo kami. Para sa lahat ng magulang, nagtuturo ng relihiyon, mga katikista, mga pinuno ng komunidad, nawa manguna silang magsabuhay ng kanilang itinuturo sa kanilang mga mag-anak, estudyante at mga miyembro. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, dinggin mo kami. Para sa mga naghahangad magtamo ng mga pribilehiyo at karangalan, nawa pangunahin nilang pagtuunan tuwina ay ang lalong ikabubuti ng mga taong inihabilin sa kanila sa halip ng kanilang sarili at kapakanan. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, dinggin mo kami. Para sa ating pamayanan, nawa maging kaisa tayo ng ating mga pinuno sa puso't diwa at sa gayoy maging pampalago sa ating lipunang pambayan. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, dinggin mo kami. Panginoong Hesus, dakila naming pinuno, patnubayan at iligtas mo ang aming mga pinuno sa anumang anyo ng pagkamakasarili at pagmamalaki. Gabayan mo sila at kami sa ikapagtatamo ng pangmatagalang gantimpala sa kaharian, kung saan ka nabubuhay at naghahari magpasawalang hanggan. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, at nung ng bayang umasa, sumasambat ng mamahan sa'yo. Bless of your creation to the small to small. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain naming ito ay maging dalisay nawa at maging banal na pakikinabang namin sa iyong awang dakila sa pamamagitan ni Jesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan. Dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan, bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Manatili pong nakaluhod. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa
sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at magindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Berhing Maria na Ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang banal na esposo, ang mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Magsitayo pong lahat. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang Kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa.
ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nakaalis ng mga kasalanan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, na ito ang ating Panginoong Hesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayong inaanyayahan sa kanyang banal na salo-salo. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Ang isasagawang second collection mamaya ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginampanan sa aming banal na pakikinabang upang sa aming pagsasalo maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan.
Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama. Kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang dambana sa inyong tulong at donasyon. Makikita niyo po sa ating screen ang total collections na nagdaang linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, nakahanda na po sa bandang unahan ng main church ang paglalagyan ng mga sobrang may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Sila po ay ating ipagnonobena mula pa noong 1 ng Nobyembre at buong buwan, nating ipagdadasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating mga tagapaglingkod. Ikaapat, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din ng inyong pagbisita sa pambansang dambana. Ikalima, bahagi po ng pagdiriwang ng pandaigdigang araw para sa may hirap, tayo po ay magsasagawa ng pagpapakain at pagbibigay ng regalo sa napiling 57 mga mahihirap na bata kasama ang kanilang magulang nasakop ng pambansang dambana ngayong 18 ng Nobyembre at sa 250 pamilya sa Padre Pio Mission Parish ng San Andres, Catanduanes, Bicol sa darating na katapusan ng buwan. Sa mga may magagandang loob na nagnanais makiisa sa gawaing ito, maaaring ipadala ang inyong tulong pinansyal sa mga detalyeng nasa screen o makipag-ugnayan sa pamisahan at opisina ng ating parokya. Ika-6. Seminaryo Mayor ni San Francisco de Sales ay matatagpuan sa Barangay Marawoy, Lipa City. Ito ay isang bahay pormasyon ng mga kabataang lalaki na tumutugon sa panawagan ng Diyos sa buhay pagpapari. Sa paglipas ng panahon, ang seminaryo ay dumaan sa maraming pagsubok at pangangailangan. Sa biyaya ng Diyos at sa suporta ng mga taong may mabubuting kalooban, ang seminaryo ay nakapagpatuloy sa paghuhubog ng mga kabataang lalaki magpahanggang sa kasalukuyan. Sa kabila ng lahat ng ito, nagpapatuloy pa rin ang adhikain ng seminaryo na matugunan ang mga pangangailangan ng mga seminarista sa maraming aspeto. Hindi iniaalis ng seminaryo ang paghingi ng tulong sapagkat hindi rin tumitigil ng pagpapadala ang Diyos ng mga taong may mabubuting kalooban. Sa diwang ito, nananabik ang aming puso na tanggapin ng bukas palad anumang tulong na inyong maipagkakaloob para sa seminaryo at para sa mga hinuhubog sa buhay pagpapari. Ang isang palad na marunong magkaloob at magbigay ay isa na ring pusong nag-aalay. Hindi man po namin kayo nakikilala, ngunit ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala ang bahalang magbalik ng inyong kabutihan na ibinigay para sa aming kapakanan. Maraming salamat po. Tayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at ng mga dasalan
O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos niyo po ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa aming lahat, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sa inyo pong lahat, maraming salamat sa inyong pakikiisa sa ating banal na pagdiriwang. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang banal na misa, humayo kayong mapayapa upang ang Diyos at ang kapwa ay paglingkuran. Salamat sa Diyos.